Good afternoon po, Kuya Barry. Itago mo na lang po ako sa pangalang Bernadette. Ako po ay tubong Laguna at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Quezon City. Ang kwento ko po ay nagsimula noong niyaya ako ng aking kaibigan na si Sabrina upang magbakasyon sa kanila sa Sorsogon noong taong 1984. Si Sabrina, Kuya Barry, ay classmate ko po noong college at naging best friend ko kasi nga madalas kaming magkasama at nakatira kami sa isang dormitoryo sa Espanya, Manila. Matalino at maganda itong si Sabrina at puno ng excitement ang kanyang buhay. Mahilig siya kasing magbiyahe at maghalughog ng iba't ibang lugar, lalo na kapag ang lugar ay misteryoso o sabihin na lang nating may mga kwentong kababalaghan. Bata pa raw siya ay may nakapagsabi sa kanya na nasa lugar ng Sorsogon ay may isang lugar doon na tinatawag nilang Calle Sitio. Ayon kay Sabrina ay matagal na daw niyang gustong puntahan kaya't ngayong nasa tamang edad na siya ay nagbalak siyang pumunta doon. At ayun nga, Kuya Barry, niyaya niya ako upang tumungo papuntang Sorsogon. Lumipas ang ilang buwan ay natuloy ang plano naming pumunta doon nga sa Sorsogon, sa probinsya nila. At hindi nga nagtagal ay nakarating na kami sa isang bayan kung saan nakatira sila Sabrina. Maganda naman at maayos, Kuya Barry, ang lugar nila. Noong gabing iyon ay nakilala ko ang tagapagbantay ng bahay nila na si Aling Mameng. Habang kami ay kumakain ng hapunan ay nakipagkwentuhan ito sa amin. Maraming ikinuwento sa amin si Aling Mameng ng mga alamat at mga nakakatakot na pangyayari tungkol sa kanilang bayan. Sumagi sa kanyang kwento ang nabanggit sa akin ni Sabrina na Calle Sitio. Matapos mabanggit ni Aling Mameng ang Calle Sitio ay biglang natigilan sa pagkain itong si Sabrina at pilit na inalam kung papaano pumunta doon. Nagulat naman si Aling Mameng at nagbanta na wag na daw pumunta doon dahil napapabalitang baryo daw ito ng mga aswang. Mas lalong naging interesado itong si Sabrina kaya't pilit niyang inalam kung papaano nga pumunta roon sa Calle Sitio. Ngunit sa kasamang palad ay hindi pumayag at hindi binanggit ni Aling Mame sapagkat delikado daw ang lugar na iyon. Wala kaming nagawa at napabuntong hininga na lang itong si Sabrina. Kinabukasan, kami ay naglalakad-lakad sa kanilang bayan upang mamasyal at kumain sa sinasabi niyang masarap na pansitan. Hindi nga nagtagal ay nakarating kami doon sa pansitan na binabanggit niya. Noong kami makarating sa pansitan ay napansin kong maraming kumakain doon. At tama nga si Sabrina, mukhang masarap ang pansit doon kasi nga dinudumog ito ng mga tao. Nung nakaupo na kami upang kumain ng pansit, ay napansin kong tila putol ang isang kamay ng nagtitinda. Pero hindi ko naman binati, Kuya Barry, at baka mainis pa siya sa akin. Nung dumating na ang aming order na pansit, ay biglang nagsalita itong si Sabrina sa tindera. Nay, mawalang galang na po ah. Huwag ka sanang magagalit. Ano po bang nangyari sa kamay niyo at naputol ata? Tanong ni Sabrina. Naku, Ineng, baka kahit sabihin ko ay hindi ka maniwala. Nakangating sagot naman ng tindera. Naku, hindi po. Ano po ba talaga ang nangyari? Muling pangungulit ni Sabrina. O siya, sige, sasabihin ko sa iyo. Pero hindi ngayon kasi maraming taong kumakain at baka maabala sila.
Wika ng tindera. So pagkatapos nun ay kumain lang kami, Kuya Bari, at nag-antay na nga sa isasagot ng tindera. Hindi naman nagtagal at kami ay sinenyasan ng tindera upang tumungo sa may likod ng kanyang tindahan. Agad kaming tumungo upang masagot ang aming mga katanungan. Sa isang saglit lang ay nakausap na namin ang tindera. Nagpakilala ito na si Aling Maria. Muling nagtanong itong si Sabrina. Aling Maria, ano po bang nangyari sa kamay nyo? Naku, pasensya na po kayo kasi sobrang curious lang po ako dahil nagtitinda pa rin kayo kahit putol ang inyong kamay. Ito bang kamay ko? Sige, sasabihin ko sa inyo ang tunay na nangyari. Pero mangako kayo na maniniwala kayo at hindi ipagsasabi. Kami naman ni Sabrina ay agad na sumang-ayon upang malaman ang dahilan ng pagkaputol ng kanyang kamay. Ayon sa tindera na si Aling Maria, ang dahilan daw ng pagkakaputol ng kanyang kamay ay dahil daw nakasalamuhan niya ang isang aswang noong nakatira pa siya doon sa Kalye Sitio. Nanlaki ang mga mata namin nung nabanggit niya ang Kalye Sitio. Mas lalong naging interesado itong si Sabrina at pilit alamin kung saan nga ang Kalye Sitio. Nagulat naman itong si Aling Maria na tindera at itinanong sa amin kung bakit namin gustong pumunta sa Kalye Sitio. Sumagot naman agad itong si Sabrina at sinabi niyang matagal na daw niyang alam iyon mula pa lang ng bata siya, kaya't gusto niyang tapusin ang kanyang pag-iisip tungkol sa lugar na iyon. Mayroon daw kasing naikwento sa kanya ang kanyang lola na tungkol sa lugar na iyon. Isang bagay daw na hindi maaring sabihin ng kanyang lola dahil nga bata pa raw siya noon. Tinitigan siyang mabuti ni Aling Maria na tindera na animoy may angking talento sa pagsisiyasat ng isang tao. Bigla itong nagsalita. Sige ineng, sasabihin ko sa iyo kung saan yun. Nararamdaman kong matapang ka at kakayanin mo. Ngunit kapag nakuha mo na ang gusto mo, ay madali kayong umalis sa lugar na iyon sapagkat maaring manganib ang inyong buhay sa lugar na ito. Dagdag pa ni Aling Maria na may ihahabilin daw siyang mga bagay upang kami ay maproteksyonan sa lugar na iyon. Saglit itong bumalik sa loob ng kanyang tindahan upang kunin ang sinasabi niyang proteksyon. Pagdating niya ay inabot sa amin ang isang lumang bag na naglalaman ng isang itim na bato at may sari-saring mga sanga ng kahoy na tila nakatali. Ang bilin niya sa amin ay kapag daw uminit ang maitim na bato ay tiyak na mayroong aswang malapit sa amin. Kumuha rin siya ng bawang at kalamansi at muling isinilid ito sa loob ng bag. Dagdag pa niya ay gamitin daw itong bawang para layuan kami ng aswang at yung kalamansi naman daw ay gamitin namin sa pagkain upang malaman namin kung ito'y galing nga sa aswang. Pagkaabot sa amin ay isinulat sa papel ang direksyon kung papaano kami makakapunta sa Kalye Sitio. Nung nakuha na namin ang direksyon ay agad kaming nagpasalamat at nagpaalam. Kinagabihan ay hindi mapakali itong si Sabrina sapagkat matutupad na ang kanyang nais na makapunta nga sa misteryosong lugar. Kinabukasan, maaga pa lang ay ginising na ako ni Sabrina upang tumungo na sa Kalye Sitio.
Ilang saglit lang ay sumakay na kami ng jeep patungo doon sa Kalye Sitio. At pagdating namin doon ay muli kaming sumakay naman ng tricycle papasok sa isang makitid at mahabang daan. Pagbaba namin ng tricycle ay binalaan kami ng tricycle driver na mag-ingat daw at huwag tumitig o tumingin sa mata ng mga tao doon. Kami naman ay nagtaka pero hindi na namin itinanong kung bakit. Hindi nga nagtagal ay natunto na namin ang Kalye Sitio. Nung una ay kinakabahan ako, Kuya Bari. Ngunit nang makita ko ang lugar, ito ay maaliwalas at maganda naman. Malaki at malinis, moderno na rin ang lugar at lalo akong nagulat kasi may nakita akong isang simbahan. Kaya't sumagi na lang sa isip ko na baka kwento-kwento lang ang nasabi sa akin ni Sabrina at ang kinuwento sa kanya ng kanyang mga lola. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Luminga-linga kami sa paligid at tila mababait nga ang mga tao kasi nasilayan naming puro mga nakangiti naman ito. Lumipas ang ilang oras ay nagutom kami kaya't kami ay tumungo sa isang restaurant. Umorder kami ng tig-isang ulam at kanin. Umorder kami ng adobo, Kuya Bari. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang napakasarap at mabangong adobo. Noong ito'y inilapag sa aming mesa, kami ay luminga-linga muna. Saka namin kinuha ang kalamansi upang matesting nga kung ito ay pagkain ng aswang. Dahan-dahan naming ipiniga sa ulam ng pakubli. Maya-maya lang ay nalaman naming hindi pagkain ng aswang sapagkat walang nangyari sa pagkain. Ni hindi man lang ito umalingasaw o nagbago ng anyo. Oo, Kuya Bari, walang nangyari sa pagkain. Kaya hayun, kumain kami ni Sabrina ng maasim na adobo. Nagtawanan tuloy kami sa sandaling iyon at pinilit kainin kahit maasim ang adobo. Matapos naming kumain ay lumabas muli kami upang maglakad-lakad. Sa aming paglalakad ay may nakitang isang bahay si Sabrina at bigla siyang natigilan. Ayon sa kanya ay parang nakita na daw niya iyon. Dagdag pa niya ay hindi niya maalala kung nakarating na ba siya doon o baka napanaginipan lang niya ito. Tinitigan niyang mabuti ang bahay at sa pagkakataong iyon ay natiyak niya na nakita na nga niya ang bahay na iyon. Agad naming pinuntahan at kami ay pumasok sa bahay na nasabi ni Sabrina. Parang isang antique shop ito, Kuya Bari, na puno ng sari-saring lumang gamit na ipinagbibili. Pagpasok namin ay sumalubong sa amin ang parang lumang amoy. Ito ay parang amoy alimuong na hindi ko mawari ang amoy. Basta ang pagkakaalam ko, Kuya Bari, ito ay parang lumang library na pinasok mo. Maaamoy mo ang amoy ng papel. Sari-sari ang gamit na tinitinda rito. May mga rebulto, may mga pinggan na luma at kung ano-ano pang yari sa tanso at ginto. Maya-maya'y nanlaki ang mata ni Sabrina sa kanyang nakita. Isang picture frame ng kanyang lola Senyang ang bumungad sa amin. Nangilabot siya kasi ayon sa kanya, ang lola Senyang niya ay isang kilalang mangkukulam. Kaya't ito'y itinakwil na ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya ay matagal na daw niyang hindi nakikita ang kanyang lola Senyang.
At maraming bali-balita daw na marami daw itong kinulam sa lugar nila, kaya't ito'y kinamumuhian sa bayan nila. Hindi nga nagtagal ay wala silang balita kung saan nga napunta itong si Lola Senyang. Ako ay nangilabot, Kuya Bari, sa sinabi niya at nagyaya na akong lumabas upang lisanin ang bahay na iyon. Ngunit bago pa lang kami makalabas ay tinawag kami ng tagabantay ng bahay. At itinanong sa amin kung may bibilhin daw kami. Nasabi naman namin na tumitingin-tingin lang kami at wala kaming napili. Matapos naming sagutin ang tagabantay ay naramdaman ni Sabrina na tila biglang uminit ang bag na ibinigay sa amin ng tindera. Naramdaman niya ito sa bulsa niya at lalo siyang kinabahan. Madali niya akong hinatak palabas, saka sinabi sa akin ang dahilan. Takot na takot kami, Kuya Bari, kaya't sa paglabas namin ay bumungad sa amin ang nakita kong simbahan. Itinuro ko agad kay Sabrina at sinabing doon muna kami magpalipas upang kami ay maging ligtas sa kung anumang kapahamakan na maaring mangyari sa amin. Habang kami ay papunta patungong simbahan, ay marami kaming nakasalubong na mga taong nakatingin sa amin. At ayon kay Sabrina ay lalo raw uminit ang bato na nasa bulsa niya at binulungan na lang niya ako na huwag tumitig sa mga taong nakasalubong namin. Noong malapit na kami sa simbahan ay may sumalubong bigla sa amin na isang pulubi upang manlimos. At sa pagkataranta nitong si Sabrina ay dumukot ito ng barya sa kanyang bulsa upang iabot nga sa pulubing nanlilimos. Ngunit nang iabot niya ang barya ay bigla itong napahiyaw at biglang tumakbo papalayo. Nagulat kami pareho sa reaksyon ng pulubi. Napag-alaman din namin na ang baryang ibinigay ni Sabrina ay may napahalong isang butil ng bawang. Doon din kasi nakasilid ang misteryosong bato na ibinigay sa amin ng tindera. Lalo kaming natakot kaya't binilisan namin ang pagtungo nga papunta sa simbahan. Pagpasok namin sa loob ng simbahan ay halos mawalan kami ng malay sa takot sa aming nakita. Bumungad sa amin ang isang krus na nakabaliktad at mga santong mga may sungay at tila nakatingin sa amin. Napatakbo kaming palabas, Kuya Bari, at magkahawak kaming umiiyak sa takot. Tumakbo kami ng mabilis hanggang matanto namin ang lugar kung saan kami ibinaba ng tricycle driver. Nagkaroon kami ng pag-asa sapagkat nandoon pa rin ang tricycle driver na kaninang inarkila namin. Pagsakay namin ay agad itong humarurot palayo at nagsalita ang driver. Mga ineng, anak ako ni Aling Maria na tindera doon sa kinainan niyo ng pansit kanina sa bayan. Talagang pinabalikan kayo sa akin ng aking ina sapagkat nararamdaman niya ang presensya ng isang mangkukulam at aswang. Hindi na naming nakuhang magtanong pa at hindi na rin kami nakapagsalita kasi nga iyak kami ng iyak, Kuya Bari, at takot na takot. Hindi nga nagtagal ay nakarating na kami muli sa bayan. Minabuti ng tricycle driver na dalhin kami sa kanyang ina upang maibsan ang aming masamang pakiramdam. Noong kami ay makarating sa tindahan, ay agad kaming pinapasok ni Aling Maria na tindera. Sa pagkakatingin pa lang sa amin ni Aling Maria, ay tila alam na niya ang nangyari. Tinanong niya kami kung kailan daw namin unang naramdaman ang pag-init ng bato.
Sumagot naman kami agad at tinukoy namin na sa isang bahay namin unang naramdaman ang pag-init ng bato. At dagdag pa ni Sabrina na kung saan namin nakita ang larawan ng kanyang lola Celia. Napalunok at tila napaatras ang tinderang si Aling Maria. Ipinalarawan sa amin ni Aling Maria kung ano daw ang itsura ng lola Celia ni Sabrina. Matapos ilarawan ni Sabrina ang itsura ng kanyang lola, ay biglang napatingin si Aling Maria sa kanyang putol na kamay. Matapos niyang tingnan ang kanyang kamay, ay muling tumingin sa amin si Aling Maria. At nabanggit niya na si Lola Celia niya ang aswang na kumagat at pumutol sa kanyang kamay. Lalo kaming nanlumo sa narinig naming salaysayin ni Aling Maria. Matapos ang pangyayaring iyon, ay gumawa ng isang ritual si Aling Maria upang matiyak niya daw na hindi kami nasundan ng mga aswang. Mayroon siyang langis na binulungan, saka ito ipinahid sa magkapila naming pulso sa kamay at saka sa noo ay pinahiran din. Matapos yun ay pinainom kami ng isang tubig na may papel na nakadikit sa baso. Matapos naming inumin ng tubig ay parang guminhawa ang aming pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na kami kay Aling Maria at nagpasalamat. Habang kami ay nasa biyahe pa uwi ay magkahawak kami ni Sabrina at pareho kaming tahimik at tila parehong malalim ang aming iniisip. Hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari sa amin ni Sabrina sa Sorsogon. Hanggang sa ngayon na meron na akong pamilya at anak ay hindi pa rin maalis sa aking isip ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang po, Kuya Barry, at maraming salamat sa pagbasa mo sa aking kwento. Gumagalang, Bernadette. Ang tahanan ay sumisimbolo sa isang pamilya. Ito ang nagsisilbing kumakalinga at nag-aalaga sa mga nakatira dito. Ito ang nagpoprotekta sa bawat pamilya laban sa ulan at init. Ngunit lahat nga ba ng tahanan ay ligtas? Magandang araw po, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Annette. 30 taong gulang at kasalukuyang nasa destino sa Japan bilang isang magsasaka. Ako po ay nagsasaka sa malawak na lupain ng aking among itago na lang natin sa pangalang Yamazaki. Mabait na tao itong amo ko kaya naman nahihirapan akong siyang iwanan. Ngunit ang aking ibabahagi ay wala pong kinalaman sa kanya. Ang aking ibabahagi ay naganap sa taong 1979. Ako noon ay nasa 12 taong gulang. Ako po ay tubong Mindanao, Kuya Barry. Mainam po siguro na hindi ko nababanggitin pa ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong buhay ng mga naninirahan sa bayang iyon. At isa pa sa aking pagkakakilanlan na rin dahil alam ko na isa sa iyong tagapakinig ay maaaring kababayan ko. Sa bayan naming iyon, Kuya Barry, ay napakatahimik at napakamatiwasay. 6:00 pa lamang ay naghahapunan na ang mga tao at maaga ring magsitulog. Nakasanayan at nakaugali na rin yan sa amin ang ganong routine dahil maaga ring magsigising kinabukasan. Halos magkakakilala lang, Kuya Barry, ang mga tao sa munting bayan namin na iyon at ito rin ang panahon at taon na kahit hanggang ngayon ay kay sarap balikan at sariwain dahil ito ang mga panahon at taon kung saan magalang pa ang mga kabataan at nagkakaisa ang mga tao. Nagmamano ang mga bata sa matatanda, kilala man o hindi. Nagbabatian sa daan ng magandang araw, tanghali at gabi. Makita mo man o hindi ang nakakasalubong mo sa gabi,
Kilala mo man o hindi ay babatiin mo ito dahil nakaugalian na. Ni hindi mo nga malalaman kung tao pa ba o maligno ang binabati mo sa gabi. Basta maramdaman mong may tao, babati ka talaga. Ganon kami noon, Kuya Bari. Isang araw, may bagong salta sa aming bayan. Sila ay mag-asawa. Pinili nila sa may puno ng akasya tumira kung saan madadaanan ang bahay nila ng mga dumaraan. At ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng aking ama. Nagpaalam naman sila sa aking ama dahil likas sa tatay ko ang pagiging mapagbigay at pinayagan niyang magtayo ng kubo ang mag-asawa doon. Laking pasasalamat naman ng mag-asawa at pumayag ang tatay ko. Lumipas ang araw. Nagtataka kami at may mga karatig bayan na panay ang paghahanap nila ng kanilang mga nawawalang kaanak. Ang iba naman ay sinasabing nawala na lang umano bigla ang mga mahal nila sa buhay. Aalis daw pero hindi na nakakabalik. May iba din kaming naririnig na maraming mga sanggol ang nagsiwalaan sa kanilang mga tahanan. Sa buong buhay ko, Kuya Bari, noon ko lamang narinig ang mga ganoong balita. Dahil wala namang nagaganap na ganong pangyayari sa bayan namin o kahit sa aming karatig bayan. May nagsabi din na kinuha daw ng aswang ang mga mahal nila sa buhay. Baka daw nagawi ang aswang dito upang maghasik ng lagim sa bayan nila. Ganoon ang ginagawa ng mga aswang. Aalis sila sa kanilang bayan upang ito naman ang kanilang paghahasikan ng lagim dahil hindi nila inaaswang ang isang bayan kapag nakatira pa sila dito. Kaya nga po may kasabihan na mainam pa ang aswang, hindi tinatalo ang kapitbahay. Hindi ko po alam pero bigla akong napatingin sa tahanan ng mag-asawa na nakilala namin sa pangalang Pilu at Nida. Palagi kasi itong sarado sa umaga na akala mo pagod na pagod sila sa gabi kakatrabaho. Hindi mo talaga makikita sa umaga ang mag-asawang ito, Kuya Bari. Ngunit pagsapit ng 6:00 ay saka mo pa lang sila makikita. Minsan nga nagsisiga ang matandang babae habang ang matandang lalaki ay panisibak ng kahoy na akala mo laging may pista. Mapapansin mo din sa kanilang likod bahay ang malalaking kawali na kasya ata ang isang kalabaw. Isang araw, kasama ang kapatid ko, nanggaling kami sa baryo. Nagwika siya sa akin na nauuhaw na talaga siya at makikiinom muna kami. Nung tumapat kami sa bahay noong mag-asawa ay kumatok siya. Nagbukas naman ang pinto at bumungad sa amin ang mukha ng matandang babae. Sabi ng ate ko ay maaari ba kaming makiinom? Kaya sabi niya ay maghintay lamang kami at kukuha siya ng tubig. Hindi naman matagal ang aming paghihintay at bumalik naman kaagad ang matandang babae saka iniabot sa ate ko ang tubig. Hinawakan ng ate ko sa may bunganga ang baso at nagulat kami nang mahulog ang puwet nito. Kaya nagkatinginan kami. Dala sa aming mga mukha ang kaba at takot. Agad naman nagwika ang matanda na walang kaso iyon. Baka umano may lamat na ang baso kaya nabasag. Kaya huwag kaming mabahala. Ngunit ang totoo, Kuya Bari, hindi naman dahil nakabasag kami kaya kami kinabahan, kung hindi dahil sa pagkalaglag ng puwet ng baso. Itinuro kasi sa amin ng aming mga magulang na kapag makikiinom kami sa ibang bahay, kilala man o hindi, ay huwag naming hahawakan sa puwet. Doon daw namin hawakan sa may bunganga. Dahil kapag daw nalaglag ang puwet, ibig sabihin may lason o orasyon ang tubig. O hindi naman kaya ay hindi tao ang nakatira sa bahay na iyon. Nagwika siyang kukuha muli pero bago siya pumasok ay nahagip ng aming mga mata ang isang batang nakatali na tila ba humihingi sa amin ng tulong.
Agad naming binawi ang tingin namin at sinabing hayaan na lang at kami ay nagmamadali dahil kanina pa po kami inutusan ng aming ama na bumili ng asin at suka. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lumingon naman siya sa amin, dala ang kanyang matatalim na tingin. Nagbago lamang ang kanyang ekspresyon nang tinawag kami ng aming ama. Sinundo pala niya kami dahil madilim na ay wala pa daw kami. Kinabahan umano ang aming ina, lalo na't napapabalita ang mga nawawalang bata sa kabilang bayan. Magalang kaming nagpasalamat sa kanya at dali-daling lumapit sa aming ama. Napalingon pa nga kami ng bahagya sa kanya at siya'y ngumiti. Umakyat sa katawan namin ang kilabot nang makita ang mga tingin niyang nakakakilabot talaga. Hindi muna kami nagsalita dahil ika nga nila malinaw ang pandinig ng mga aswang. Kahit bulong mo ay maririnig daw nila. Nang makalayo na kami sa bahay nila, saka namin sinabi kay ama na may nakita kaming bata doon sa loob ng bahay ni Aling Nida. Nakatali ito at may piring ang mga mata at busal ang bibig. Tinanong muna kami ni ama kung totoo ba ang sinasabi namin dahil masama ang magbintang ng walang katotohanan. Pinanindigan namin ng kapatid ko na totoo ang nakita namin dahil hindi kaagad na isara ng matanda ang pinto nila at sinabi din ng kapatid ko na nakita niya si Mang Pilo na naghahasa ng kanyang pinuti. Iyon ang tawag sa mahabang itak dito sa aming kuyabari o di naman kaya ay binangon. Ang itsura po ng kuyabari ay may isang dipa ang haba. Nasabi ko rin na nakikiinom kami ngunit nahulog ang puwet ng baso. At nang kukuha na si Aling Nida ng panibagong tubig ay nakaamoy ako ng masangsang na amoy doon sa loob ng bahay nila. Sinabi namin sa aming ama na iligtas natin ang bata. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang aking ama at agad niyang tinipon ang mga tao sa purok namin. Ngunit wala kaming kaalam-alam na kumikilos na rin pala ang mga karatig bayan at barangay. Dala ang mga sulu o gasera ay tinungo nila ang bahay ng mag-asawa. Ngunit nagulat kami na pagdating namin doon ay nauna na ang mga taga-ibang barangay sa amin sa bahay nila Aling Nida. Panay ang kanilang sigaw ngunit wala pong lumalabas. Ang ilan sa kanila ay sinira na ang pinto ng bahay nila at halos masuka sila sa kanilang naamoy sa loob. Napakasangsang ng amoy na hindi halos tanggapin ng sikmura mo. Sa pinto pa lang ay iluluwa mo lahat ng kinain mo, pati ang bituka mo ay pwede mo nang maisuka sa sobrang sama po ng amoy. Ngunit nagawa pa rin nilang pumasok. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Mga bungo na tila mga sanggol. Humigit kumulang 100 ang mga buto na naroroon, Kuya Bari. Maririnig mo ang mga panaghoy ng mga ina nang makita ang mga bungo ng bata. Ang kanilang kubo ay malansa dahil sa mga dugo na nagkalat. Marami ding mga nakasabit na mga lamang loob na di mo malaman kung tao ba o hayop. Umiikot sila sa likod at doon makikita mo ang mga malalaking kawali. Kuya Bari, sa buong buhay ko po, doon pa lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Habang abala sila ay naalala ko ang bata, kaya sinabi ko sa ama ko ang tungkol dito. Kung kaya't kaagad na hinanap nila ang nasabing bata. Sa likod ay may isa pang kubo. Marahil ito ay parang bodega. Tinungo nila iyon at nakita nila ang bata na nakabusal.
Ngunit hindi ito ang batang nakita namin, Kuya Bari. Natakot siya sa amin kaya sinabi ng ama ko na ligtas na siya. Talagang sobrang baho po, Kuya Bari, sa paligid. Lumabas na kami sa kubong iyon dahil hindi namin kinaya. Ayon pa sa bata, 2 sila kanina pero hindi na niya alam saan dinala ang isa. Nagpasya kaming sunugin ang bahay nila, Kuya Bari. Ito'y palatandaan na ipinapakita sa mga impakto na hindi sila magwawagi. Walang nakakaalam kung nasaan ang 2 matanda. Marahil ito ay tumakas na at nasa ibang lugar na naman. Ngunit hindi pa rin tinantanan ng mga tao ang paghahanap sa 2 aswang na mag-asawa. Isang sigaw ng bata ang narinig namin sa bandang kakahuyan, kung kaya't dali-daling tumakbo ang taong bayan patungo doon. Dala ang kanilang mga sulu at mga sibat. Pati kami po ay nakiusyoso at sumunod na rin sa mga tao. Pagdating namin doon ay kitang-kita namin ang mag-asawang walang habas na kinakaladkad ang isang bata papalayo. Agad namang umaksyon ang taong bayan at pinaligiran ang mag-asawang aswang. Gulat na lang kami nang biglang magbago ng anyo ang mag-asawa at naging mga halimaw ito. Takot akong napatakbo sa isang puno upang magtago. Umaangil ang mag-asawang aswang habang hawak-hawak ang bata. Nangingitim at nanlilisik ang kanilang mga mata. Ngunit hindi nagpatalo ang mga tao. Naghintay lang sila ng tiyempo at noong akmang pasugod ang isang aswang ay pinalo ito mula sa likod ng isang kahoy at ito ay humandusay sa lupa. Nagkaroon ng puwang kung kaya't agad na hinatak ang bata mula sa isang nagtatago sa may talahiban na isang mama. Agad niyang hinatak at inilayo ang bata papalayo sa aswang. Doon na po nagkaroon ng pagkakataon upang dumugin ang mag-asawa at doon na sila nalagutan ng hininga. Galit na pinagtatataga ng mga tao ang 2 aswang kahit patay na ang mga ito. Hindi po talaga ako makapaniwala sa mga aking nasaksihan dahil doon pa lang po ako nakakita ng mga totoong aswang. Matapos nun ay sinunog ang mga labi ng aswang at ibinaon po sa lupa matapos ito maging abo. Magmula noon ay naging alerto na ang aming barangay. Ayaw na naming maulit muli ang trahedyang iyon. Lumipas ang mahabang panahon. Sa awa po ng Panginoong Diyos, hindi na naulit ang makapanindig balahibong eksenang iyon. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan kaya ko po ito isinulat para sa inyong channel. Isang mag-asawang dayo ang nagdala ng lagim sa aming baryo at nagpapasalamat po ako dahil nawala na sila sa mundong ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa susunod na mga araw. More power po sa inyong channel. And God bless po sa inyo, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Annette. Nakapunta ka na ba sa Atimonan? Isa ito sa napakagandang probinsya para sa aking Kuya Bari dahil napakatahimik po dito. Sa panahon ng dekada 90 ay isa ang lugar na ito sa pinakamatahimik na lugar. Ngunit sa likod ng napakagandang lugar na ito ay may isang nilalang na tinatawag nilang Tanyo. Hindi ko na po babanggitin kung saang parte ng Atimonan para na rin sa aking pribadong pagkakakilanlan. Masyado po akong pribado lalo na pagdating sa personal kong buhay. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lando. Pero baka dahil sa ibabahagi ko ay magkaroon ng ideya ang iba kung sino po ako, lalo na ang mga kakilala ko.
Ang ibabahagi ko, Kuya Bari, ay hindi naman nakakatakot katulad ng iba. Sa katunayan po, matagal ko na itong pinag-isipan na ibahagi ang kwentong aking naranasan, ngunit nahihiya po ako. Nang mapadpad po ako sa inyong channel, Kuya Bari, naengganyo na ako na magbahagi na rin dahil nakikita ko namang pinapangalagaan ninyo ang inyong mga letter sender. Noong dekada 90, ako po ay 52 nang maranasan ang isang bagay na sa libro ko lamang nababasa o napapanood ko sa mga palabas sa TV. Katunayan po, isa sa pinakapaborito kong palabas sa panahon ko ay si Mang Kepweng na pinagbibidahan ni Chiquito. Mahilig kasi ako sa mga ganoong palabas noon. Kaya naman ang mga naririnig kong mga kababalaghan sa paligid ay para sa akin haka-haka lamang. Mga kwentong isinulat ng mga manunulat at binibigyang buhay ng mga artista na dahilan upang ang pantasya ay isinasabuhay din ng mga tagahanga. Kapag nakakarinig ako noon, Kuya Bari, ng albularyo o di naman kaya'y mga antingero, si Mang Kepweng kaagad ang aking naiisip. Kaya naman napapatawa na lang ako sa mga naririnig ko. Naiisip ko na bubuhay sila sa isang kwento. Ngunit lahat ng ito ay nagbago noong nagbakasyon ako sa Atimonan. Sinama ako ng kaibigan ko doon na itago na lang natin sa pangalang Bernie. Anya, pista sa kanilang baryo at madaming umanong kasiyahan. Napapaisip ako, Kuya Bari, kasi naaalala ko ang mga palabas na pupunta sila sa pista at sila ang magiging handa doon. Marahil napansin ni Bernie ang naisip ko. Kung kaya naman sinabi niyang hindi aswang ang mga taga-nayon niya, kaya huwag ka mo akong mag-alala. Sakay ng isang bus na magdadala sa amin sa Atimonan ay nakaramdam ako ng kagalakan dahil nga makakagala ako. Suportado ako ng aking mga anak. Maaga kasi akong naging biyudo, Kuya Bari. Namatay po ang aking asawa sa karamdaman sa puso. Kaya nang maging biyudo ako ay inilaan ko na ang oras sa mga anak ko at hindi nag-asawa pa. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ilang oras ang aming naging biyahe. Panay kasi ang tulog ko sa bus at marami akong mga magagandang view na nakaligtaan. Pagdating namin sa mismong terminal ng Atimonan ay sumakay naman kami ng jeep. Ang jeep noon ay pakiramdam ko buwis buhay dahil hanggang sa bubong ng jeep may nakasakay po, mapababae man o lalaki. At parang gusto kong sapakin itong si Bernie dahil sa taas kami ng jeep nakasakay. Ika pa niya, mas maganda daw doon dahil kitang-kita mo ang view habang bumabiyahe. Kung kaya't wala na po akong nagawa. Kaya naman sumakay na ako at doon ko nakilala si Irma. Agad ko siyang napansin dahil sa taglay niyang ganda. Hindi ko na namalayan ang biyahe gawa ng pakikipagkwentuhan ko kay Irma. Nang makarating kami sa mismong lugar nila Bernie ay nagpaalam na ako kay Irma. Iba po talaga ang taglay niyang ganda para sa akin. Nang makababa kami ay malugod naman kaming tinanggap ng pamilya ni Bernie. Masasabi kong mabait talaga ang pamilya nila. Agad kaming pinakain ng kanyang ina at inihanda ng mga ito ang iba't ibang putahe na ulam. Napakasarap ng aking mga kinain kaya naman busog na busog po ako, lalo pat ramdam ko ang kabutihan ng kanilang pamilya. Pagkatapos naming kumain ay nagkwentuhan muna kami. Magiliw namang nakipagkwentuhan ang pamilya ni Bernie. Noong gabi ay nagpasya na kaming magpahinga at bukas ay bisperas na ng pista nila. Maaga naman akong natulog at hindi namamahay. Maaliwalas kasi ang bahay nila Bernie na kahit gawa sa amakan ay napakaliwanag. Maaliwalas din ang panahon at napakalamig pa ng hangin. Kaya naman madali lang akong nakatulog, Kuya Bari. Ngunit
Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay napabangon po ako bigla sa hindi ko malamang dahilan. Tila ba may tumatawag sa aking pangalan? Napabangon ako dahil sa init ng aking nararamdaman. Hindi ko po talaga maunawaan ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Samot-sari ang aking nararamdaman. Tila ba wala ako sa sariling lumabas sa silid ng aking pinagtutulugan. Nakasalubong ko pa nga si Bernie at binati ko siya. Ngunit tila ba hindi niya ako napansin at dire-diretso lamang siya sa kusina. Naisip ko baka kako antok na antok pa ito kaya di niya ako namalayan. Hindi ko na lang pinansin at ako'y dumungaw sa bintana upang magpahangin. Sa di ko mawaring dahilan, nakita ko sa labas si Irma, ang dalagang aking nakilala sa jeep. Lalabas na sana ako nang makita ko si Bernie na nagsusumigaw at tila ba slow motion na nakikita kong patakbong pumasok ang pamilya niya sa kwarto kung saan ako natutulog. Nagtaka ako, Kuya Bari, at sinundan ko sila at halos magulat ako sa nakita kong katawan ko na nakahiga. Tila ba nawalan ako ng malay? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagising ako na nakikita ang isang lalaking tila nakikipagsagupaan sa hindi ko malaman kung ano ang kanyang kalaban. Nakikita ko din si Bernie na hawak-hawak ang isang katawan na nakahandusay. Nasa isang hindi pamilyar kami na lugar at may isang kubo. Isang matandang lalaki ang nag-uurasyon habang itinuturok ang kanyang tungkod sa isang kubo. Saka ko lang napansin si Irma na tila nakikipagtagisan ng lakas sa isang lalaki. Opo, Kuya Bari, mahirap paniwalaan. Ni ako sa sarili ko ay ayaw din maniwala na nagaganap ang hindi kapanipaniwalang mga kaganapan. Ang dati na nasa palabas ko lang nakikita ay nagaganap ngayon sa harapan ko. Ang magandang si Irma, Kuya Bari, ay isang napakapangit na nilalang. Doon na ako nag-umpisang kabahan. Dahil sa tanang buhay ko po ay ngayon ko lamang ito naranasan. Narinig ko pa ngang nagwika ang matanda na ibalik umano ang taga-syudad at nagsasalita sila ng mga hindi ko maunawaan na mga salita. Maya-maya'y humangin ng malakas. Hindi ko ramdam pero ang katawang kong nakahandusay sa lupa ay ramdam na ramdam po ito. Ibig sabihin, buhay pa ako. Narinig kong tinawag ng lalaki ang aking pangalan at tinanong niya kung narinig ko ba siya. At nakikita ko ang puting ilaw at sinundan ko ito para makabalik ako sa aking katawan. Sumisigaw naman ang nakakatakot na si Irma ng hindi. At sa kanya lamang daw ako. Ngunit hindi nagpatinag ang matandang lalaki na tumatawag sa akin. Patuloy ang kanyang pagtawag sa pangalan ko. Sabi niya, sundan ko daw ang liwanag kapag nakita ko. Pagkatapos noon ay nagsalita siya ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Nang makita ko ang bilog na ilaw, naisip ko marahil ito na ang susundan ko. Kaya wala akong pagdadalawang isip na tumayo. Nakita ko pa ang pagpupumiglas ni Irma sa liwanag na nakatali sa kanya. Lalabas na sana ako nang bigla siyang nag-anyong maganda, saka tinawag ako. Humihingi siya ng tulong. Nagpapaawa siya. Ngunit nang maisip ko ang kanyang anyo ay hindi na ako nagpalinlang. Idagdag pa ang sigaw ng lalaking nakikipaglaban kay Irma na wag umano ako papalinlang at sundan ko lang daw ang liwanag.
Sinundan ko ang liwanag at isang nakakasilaw ang aking nabungaran. Hindi ko na alam kung anong nangyari dahil nagising na lang ako na nasaksihan ang totoong kaganapan. Hindi ko alam paano ihayag ang tamang salita, Kuya Bari. Ngunit kahit anong kusot ko ng aking mata, ganun pa rin ang aking nakikita. Ang isang matandang lalaki ay nakikipaglaban sa isang nilalang na ubod ng pangit. Tinanong ko pa noon si Bernie kung sino ang mga taong naglalaban, ngunit ayon pa sa kanya ay mamaya na lamang daw niya ipapaliwanag. Inutusan kami noong lalaki na lumayo dahil mapanganib sa aming mga normal na matamaan ng liwanag dulot ng labanan. Kaya naman dali-dali kaming nagtago ni Bernie at ng kanyang ama sa isang malaking puno sa di kalayuan. At napapikit na lamang kami dahil sa nakakasilaw na liwanag na sumabog sa buong kagubatan. Narinig ko pa ang sigaw ng nilalang na nakakatakot. Napakatinis ng tinig nito na nakakangilo sa tainga. Pagkatapos ng pagsabog ay kasunod ng kadiliman. Napadilat kami dahil napakadilim. Halos magyakapan na kami ni Bernie dahil sa kadiliman na dahang-dahang pinalitan ng liwanag. Napatayo kami ni Bernie at ng tatay niya. Bahagya pa kaming napasilip mula sa likod ng puno at nakita namin ang matanda. Nakikita kong tila may binabalot siya sa pulang panyo. Ipinasok niya ito sa kanyang bag. Nakita ko pang nagtanim siya ng isang sanga na may pulang tela sa tabi ng isang puno. Ayon sa kanya, selyo iyon para palatandaan na may isang engkantong nagapi sa lugar na iyon. Noong nasa bahay na kami, ay pinakilala siya ng tatay ni Bernie na Tanyo. Hindi kasi nila alam ang totoong pangalan ni Tanyo kaya kinuha nila ang pangalan nito sa ermitanyo. Ayon pa sa kanila, isang antingero si Tanyo at marami na itong nakakalabang hindi natin kauri. Ayon din sa kanya, si Erma ay hindi tao kung hindi isang engkanto. Naibigan niya umano ako kaya binalak nito na ako ay kunin. Mabuti na lang daw at nakita ni Bernie na tila kinakapos ako ng paghinga at sakto na napadaan si Tanyo sa kanila. Ang mga engkanto umano ay mapanlinlang. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila para linlangin ang mga tao. Mag-aanyo muna silang maganda na kabaliktaran ng kanilang tunay na anyo. Kuya Bari, bumalik ako sa syudad dala ang kwentong ako mismo ang bida at ako mismo ang nakaranas. Alam ko pong mahirap paniwalaan, ngunit para sa akin po, mananatili itong totoo sa aking alaala at isang karanasan na kahit sa hukay ay babaunin ko. Ilang taon na ang lumipas at sariwa pa rin sa aking utak ang lahat ng eksenang nangyaring iyon. Ngayon pong 88 taong gulang na po ako ay para pa ring palabas sa aking memorya ang naganap na iyon. Isa lamang itong palatandaan, Kuya Bari, na hindi lamang tayo ang namumuhay sa mundong ito, kaya dapat igalang natin ang lahat ng bagay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, Kuya Bari, kung sakali na mapili mo ito na basahin sa inyong channel. Alam ko po na sa dami na nagpapadala sa inyo, sana po mapansin niyo po ito. Isa po akong masugid na tagapakinig na tahimik lang na nakikinig at hindi pala comment. Isa po ang channel mo sa aking libangan kaya nagpapasalamat po kaming may naranasang mga kakaibang karanasan. Hanggang dito na lang po and more power po sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Lando. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.